Nako, may bago na namang revelasyon si Attorney Harry Roque na nanggagalaiti dahil ang binoto daw niya ay si PBBM at minahal daw niya ito at pinangampanyan niya ito noong eleksyon. Ang nyari, Marcos ang nanalo, pero ang presidente natin ngayon ay Romualdez dahil si PBBM, mga kababayan, isunod-sunod daw, sunod-sunuran di umano sa kanyang pinsang si Martin Romualdez. Nako po, totoo kaya ito mga kababayan? Dahil lahat daw ng sinasabi nito ni House Speaker Martin Romualdez ay sinusunod o di kaya sunod-sunuran di umano ang ating Pangulo sa kanyang pinsan. Nako, isa pa. Sabi pa ni Atty. Harry Roque, dapat ito ligwakin. Tanggalin na bilang House Speaker dahil ito ang nagpapalakad ng Pilipinas. Lahat ng sinasabi nito, lalo na daw sa usaping China, mga kababayan. Totoo kaya yan, mga kababayan? Babatiin ko muna kayo ng isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat kung saan man tayo sulok ng mundo, kung saan man tayo lupalop ng daigdig. Ayan, good morning, good morning, good morning! Ang sabi ni Presidente PBBM, at maaalala nyo to, hindi ko kinakailangan ng charter change para magkaroon ng pag-unlad. At ang nangyari nga is, matapos ang isang taon, talaga namang isa tayo sa pinakamalakas at malagong paglaki ng ekonomiya. No? So tama, hindi kinakailangan ng charter change para umunlad ng ekonomiya. Pero ang Speaker Romualdez, sabi niya kinakailangan amendahan ang economic provisions ng charter change. Pangalawa, pirma. Abay, ang sabi ni Presidente, itigil yung pirma na yan. Dahil yan ay nagiging dahilan para tayo maging hati-hati. At saka, hindi niya nagustuhan yung pagbabayad ng suhol na nakita niya sa television. Bagamat ang nagsabi nito ay si Senate President Zubiri, matapos makipagpulong sila nung araw ng Van de Honor, kasama si Senate President Zubiri, Senate Pro Tempore Legarda, at saka si Speaker. Ang sabi nga, napakainit daw ng talakayan. Pero matapos ang pagpupulong na yan, tinalaga ni Presidente ang Senado na manguna para dito sa pagbabago ng economic provisions at hindi nga sila sigurado kung kinakailangan pang baguhin ang ating saligang batas kasi pwede naman niyang gawin sa pamamagitan ng batas. Abay, matapos maanunsyo to, anong nabalitaan natin? Tuloy pa rin ang pirma. Tuloy pa rin ang pagkahalap ng pirma. Tuloy pa rin ang dideposito ng mga pirma sa COMELEC. At syempre, tuloy pa rin ang pamimili ng mga signatures. Pangalawang beses na po yan na pagsuway, di ba po? Yung naman, yung impeachment ni Sara Duterte, hindi naman siya sumuway. At least hindi pa. Kasi yung pirma, malinaw ha, sa usapan pa yan, sa harap pa ng pinakamataas na mga opisyalis ng Senado. Pero sinuway pa rin ni Mr. Speaker. So ang tanong, talaga bang sumusuway si Speaker kay PBBM? Ang pangatlo pa pala, nagsalita ang Presidente 7 buwan nang nakakalipas na hindi siya makikipagtulungan sa ICC dahil labag yan sa ating soberenya. Pero anong sinabi ni Secretary Boying Remulla 5 araw pa lang nakakalipas? Si Secretary Boying Remulla po kasi ka-eskwela namin sa UP College of Law. So sila po talaga ay mag-contemporaries. Kami po ay magko-contemporaries. Pero ang diferensya, silang dalawa ni Speaker at si Secretary Remulla mag-brad sa Upsilon Sigma Phi. So talagang very close po yan. Okay? So anong sinabi ni Secretary Remulla? Bagamat ang huling banggit ni Presidente ay hindi siya makipagtulungan, although pag-aaralan ng pagbalik sa ICC. Ang sabi, makikipagtulungan na sa ICC ang dahilan kasi nga nagpasa ng House Resolution ang Kamara de Representante. So alam niyo po yan, magkakampi talaga sila sa politika, so susunod ang Secretary Remulla sa kagustuhan ni Speaker. Pero ayun, ngayon, kahapon, lininaw ni Presidente for the 100th time, hindi tayo makikipagtulungan. Anong nangyayari? Sumusuway nga ba si Speaker kay PBBM? Well, siyempre, isa yung possibility yan. Bakit siya sumusuway? Kasi siguro iniisip niya, pinsan ako, walang mangyayari sa akin. Pinsan ako at matalik na kaibigan, walang mangyayari sa akin. Pwede po yan. Pero parang nakakahiya din kung ikaw speaker, nababalik na rin ng Presidente. Miski suwayin mo siya,
nalalaman ng mga kasama mo sa Kongreso na parang hindi pala kayo tugma ng nais ng presidente at kaya ka namang hinalal, ang perception is siya ang pinakamalapit kay presidente. Pero beyond the fact na pinsan siya, ano pa kaya ang dahilan? May nagsasabi, ay, alam ni Speaker ang lahat ng sekreto ni PBBM. Pero kung sekreto yan, at kung talagang ibubulgar na Speaker ang mga sekreto ng presidente, hindi ba kung bubulgar niya ang mga sekreto, pati siya ay mawawala sa posisyon? Dahil ang Speaker naman ay hinalal ng mga kapwa-kongresista dahil endorse siya ng presidente. So parang hindi ata sekreto. Or, ito ang pinakamalala, baka naman sa munot mula, si Speaker talaga ang nasusunod. Hindi ko alam kung bakit. Pero malinaw po yan, ha? Hindi siya sumusunod sa sinasabi ng presidente at ang pinaka-nakakatakot ay siya talaga ang nagdedesisyon. Ano pa yung dinidesisyonan ni Speaker? Yung relasyon natin sa China. Kasi silang dalawa magpinsan, yung ambassador to United States na si Babes Romualdez, talagang maka-Amerikano sila. Nung bagong-bago si PBBM, ang sabi naman niya, China ang pinaka-importante nating partner. Kasi nga, pangalawang ekonomiya sa daigdig, kapitbahay natin. Pero nabago. At tingin ko yan, sa impluensya talaga yan ng magpinsang Romualdez, Babes and Martin. So ang final possibility ay hindi sumusuway. Siya talaga nagpapatakbo ng gobyerno. Now, anong solusyon? Naku, ang solusyon ay naki-PBBM. Mr. President, dahil kinampanya naman kita para maging presidente, patunayan niyo po na kayo talaga ang gumagawa ng desisyon bilang presidente at hindi si speaker. Paano niyo po magagawa yan? Naku, parang isang pamamaraan na lang ang po pwedeng gawin ninyo. Palitan niyo na si speaker. Habang siya po ay speaker, talaga namang susubukan niyang masunod ang kagustuhan niya. O isa pa pala, pantakin niyo yung SMNI. Di ba sa lahat ng television channels ng eleksyon, yan lang naman talaga sumuporta kay PBBM. At yan ang dahilan. Kaya yung sa debate lang na SMNI na sumipot si PBBM. And yet, pinasara ni Speaker. Nagdududa pa ba kayo kung sinong nasusunod? Mukhang si Speaker talaga ang nasusunod. So Mr. President, ang tanging pamamaraan para mapakita mo na ikaw ang in control, tanggalin mo na yung pinsan as Speaker. Dahil habang nananatili po siya sa Speaker, babaliwalain niya ang mga desisyon mo. Siyempre, may mga nagtatanong, bakit kaya ang nagdedesisyon ay si gawa ng desisyon kung may mga pagkakataon na hindi makagawa ng desisyon ng presidente? Bakit? Hindi ko alam. At ayaw kong mag-speculate dahil nakakatakot ang possibility kung bakit hindi makagawa ng sariling desisyon ang presidente. Pero sa ngayon, tingin ko, Mr. President, unang-una, talaga pong napaka-divisive nitong si Speaker. Pinagwawatak-watak niya ang unit team. Kabuti-buti nagsimula tayo, nagkakaisa ang Duterte at ang Marcos. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto ni Speaker na magkahiwalay ang Marcos at Duterte. Wala pong mabuting idudulot yan. Dahil sa pagkakaisa, tayo po ay malakas.